Hindi daw normal. Siyempre, yung ba namang sabihin sa'yo, may mga kalaro, may kalaro daw siya, may batang nakikita na ang story niya doon ay kalaro niya yung batang lalaki na mahaba ang buhok, tapos maitim. Sa iba, sa kaugalian daw ng Pilipino, may maiisip ka doon. Pero yun daw, scientific, talaga going to ano na siya, schizophrenia, yung sakit na ano. Ang sabi mo? Ano po, masakit po. Paano masakit? Yung masakit po, gawa, inaano niya ang kanyang, yung kanyang... Anak, masakit sa puso mo na yung nanay mo ginaganon ng lolo mo. Nararamdaman mo bang mahal ka ni nanay mo o hindi? Nararamdaman pong mahal ako. Nararamdaman mo naman, pinapakita niya. Ano ba mas madalas? Ginagalitan ka niya o ano? Masaya po. Mas madalas yung masaya kaysa sa ginagalitan ka niya? Totoo yan? Dati po, minsan galit, minsan malungkot. Dati ba, ayun lang sa dalawang yun? Galit at malungkot. Sininya naman, ongoing na sininya. Ano na siya, kumbaga sa ano, for recovery na. Oo, nagre-recover na sininya. Matapos ang naging kauna-unahang naging check-up ng mag-iina na sila Ate Ninya, si Nino at si Lea. Ngayong araw naman ay sasalang naman ang magkapatid sa pangalawang pagkakataon. At dito, malalaman na natin kung anong level na ba ang dinaranas sa magkapatid na ito. At magugulat kayong lahat kung sino sa kanilang dalawa ang may pinakamalala na sitwasyon. I wonder. Good day guys! Ayan, another day na naman. Andito tayo ngayon sa Salao kasama ang pinakamakulit na si Nino. Saan tayo punta, Nino? Ha? Saan tayo pupunta? Hindi ko po alam. Ha? Hindi mo alam? Sa schedule natin ngayon? Ayaw nga pala. Yan, limot mo ano. Okay, may dadaan. Papunta kami sa psychiatrist ngayon sa Rosario. Sa mismong bayan ng Rosario. Pero mukhang may dadaan eh. Pasok ulit tayo doon. Nantay lang namin si Ate Ninya. Tara, pasok tayo kasi may dadaan. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves? Kamusta po Ate Ninya? Ayos lang. Ayos naman? Nag-almusal po kayo? Sila lang po. Ano inalmusal nila? Kanin po. Okay. So nag-almusal naman pala. Pinapatanong lang ni Rans kung sasama si Ate Lindy. Papunta ng psychiatrist. Late na tayo Ate Ninya, mag-alas 11 na. 9 dapat yung psychiatrist natin niya kasi nga lang po medyo na-late kami. Malayo din kasi talaga itong medyo na puyat. Pero nagtawag naman po sa psychiatrist sa Ate Lindy na na magpapa-schedule ng ibang oras. Ining, kamusta? Ha? Kamusta ka, Ining? Uy! Kamusta ka? Ayos. Andaw? Kasabay daw. Okay. Naano lang yung mga bata, iniwanan lang ng pangan. Ba't saan daw? May lakad ba siya o ano? Hindi mo nabanggit. Pero pupunta din daw siya eh. Okay, sige. Walang kausapin niya tayo. Sige. Okay, hintayin na lang natin si Ate Lindy guys. At sasama daw. Para kumbaga isang lakad na lang to. Okay, kita-kits tayo mamaya. Siguro doon na tayo sa sa mismong PNP. Magkita-kita ulit. Golden light pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left on. Good morning guys, at yun. Tayo ngayon sa likod ng sasakyan. Kasama natin si Ninyo. Saka may sumamang isa.
Hindi ko napansin na nagsakay na dito. So, mandar naman yung sakyan kaya hindi ko na napababa. So, sama lang natin para may kakwentuhan si Ninyo dito sa likod. At sila Ate Ninya nasa loob, kasama sila Ate Lindy, tsaka sila Marcos, syempre. Si JM nandun din. So, hindi kami kasya doon kaya dito lang sa likod para may kasama din sila Ninyo at baka maglikot dito, malikot na si Ninyo. So, check up nila ngayong araw. At bali, dalawa lang silang magche-check up ngayon. Si Ninyo lang, tapos yung kapatid niyang isa. So, nagsama na si Ate Ninya para sa ganun, may rin. May mag-alala din sa kanila. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. So, yan. At ngayon yung schedule ng check up nila para yun, maging okay din yung bata, ma-resetahan kung ano yung mga gamot na kailangan inumin. So, yan, medyo malakas ng hangin dito. Baka di na tayo marinig. So, yan guys, malapit na kami. O, dito na yata yun yung sa munisipyo dito na pag-check upan nila. So, sa psychiatrist nila Ninyo, tsaka ni Leia. So, yan, yan Ninyo. Punta kami dyan po. Ninyo, ano ba schedule nyo ngayon? Ng check up mo? Parang gano'n lang din naman katulad doon dati, tatanungin ka lang ano. Aha. Basta ako pag tinanong ko kung ano yung totoo, sasabihin mo ha. Para alam din nila kung ano yung patutulong nila sa iyo, kung ano yung magiging, kung paano yung process na paggagamot mo. Ha? Yun iki doon sa baba ng, sa baba yun bigay itaas sa baba yun may konto. Yan. At may karuntuhan sila ninyo kaya. So guys, nandito na kami. At nagpababa na sila. Ate Lindy. Kasi Ate Lindy nasabi. Ulat nga ako, nandiyan sa likod eh. Nakahiga yung dalawa. Nag-ayos. Sila Ate Lindy. Nagsabi kasama ka ano, nagusto mo ba? Talagang pati yung ina. So, kamusta ninyo? Yung nag-i-interview sa'yo? Ayos naman po. Nasagot mo naman lahat. Anong mga tinanong sa'yo? Paano daw po nararamdaman ko yung nag-aanuhan ng inay at mamay? Anong sabi mo? Ano po, masakit po. Paano masakit? Yung masakit po, gawa inaano niya ang kanyang, yung kanyang... Anak, masakit sa puso mo na yung nanay mo ginaganon ng lolo mo. Yun yung ibig mong sabihin. Ano pa mga tinanong sa'yo iba? Madami pa po. Kagaya ng ano, bigyan mo kami. Ano po. Ano natatandaan mo sa iba pa sa tinanong sa'yo? Ngayon, ano daw po ang nakikita ko ngayong kay Lia? Ano ang nakikita mo ngayon sa kapatid mong babae? Ano sinabi mo? Sabi ko po malimit sa ano po, sa galaan. Bago po na, ano ngayon? Ang ibig sabihin niya sa tanong niya ninyo, ano yung nakikita mo kay Leia ngayon? Bilang kapatid ba? Or bilang ibang tao? Bilang kapatid po. Yun yung nakikita mo naman sa kanya. O ano pa, bigyan mo pa ako ng isa pang tanong sa'yo. Ngayon. Kung masaya daw po ang inay ngayon. Ano sabi mo? Sabi ko masaya po. Yun ang nakikita mo sa kanya, masaya ang nanay mo ngayon. Opo. Sa totoo lang ninyo, pero biro, yung nakikita mo sa mama mo noon at ngayon, may pinagkaiba na ba? Mas masaya siya ngayon. Dati po minsan galit, minsan malungkot. Dati ba, ayun lang sa dalawang yun, galit at malungkot. Noong bang nandyan si tatay, nakikita mo siyang tumatawa? Hindi. Hindi po. Hindi talaga. Grabe, ibig sabihin pala guys, ngayon yung Ate Ninyang nakikita natin, talagang ibang Ninya na pala talaga to. Kasi akala ko nun kahit, hindi ko to alam guys, na hindi man lang siya ngumingit, tumatawa sa loob ng tahanan, hindi pala talaga si Ninya na nagsabi. Ito ibang iba pala. Okay, so ngayon ang nakasalang doon, si Leia. Siya naman yung tatanungin. Ano sabi sa'yo, babalik ka pa daw ba? Hindi na po. Tapos na daw? Mabuti naman kung ganun. Pero nagpakatotoo ka naman. Sigurado ka? Opo. Hiniwala naman ako sa'yo. Sige ninyo, mabuti na lang nagkaroon din kayo ng pagkakataon na makausap ng ganun ano. Doktor yun. Alam mo bang doktor yun? Hindi po. Doktor yun, yung kumakausap sa inyo. Sabi po sa akin kanina, salamat daw po sa inyo. Walang anuman. Sa bawat tanong niya sa iyo, doon niya nalalaman kung ano yung sitwasyon mo. No?
Pero sinabi niya na hindi ka mo na kailangan bumalik? O wala pang sinasabi? May sinabi na po. Ano sabi? Sabi sabi ko, kung babalik pa po, sabi niya hindi na daw po. Hindi na kailangan. So baka nakita niya na si Ninyo ay okay naman. Talagang na-damage lang siya dun sa mga part na nagagawa niyang mali. Yun yung nakita ng psychiatrist na naging mali sa kanya, na nakakagawa siya ng mga maling bagay dahil nga sa naituro ni tatay na mali. Pero sa behavior naman ni kumbaga yung pag-iisip naman niya about sa mga bagay-bagay, normal naman. Kaya hindi naman, di sana pababalikin pa si Ninyo kung may nakita pa sila na kinakailangan pang ayusin. So, yun, ang kailangan lang talaga ninyo ay gabay ng nanay at ng pamilya. Ikaw ba, Ninyo, nararamdaman mo bang mahal ka ni nanay mo o hindi? Nararamdaman pong mahal ako. Nararamdaman mo naman, pinapakita niya. Ano ba mas madalas? Ginagalitan ka niya o ano? Masaya po. Mas madalas yung masaya kaysa sa ginagalitan ka niya? Totoo yan? Kasi nababalitaan ko, ginagarote daw kayo. Hindi po kami ginagarote. Hindi naman. Pero nasisigawan kayo. Totoo yung sinasabi pala ni mama mong hindi niya kayo sinasaktan. Pero nasisigawan niya kayo. Ayun naman pala eh. Okay, so sige, ang gagawin natin, antayin natin si Lea na matapos, ano? Tapos, nagtanghalian na ba kayo? Hindi pa. Manananghalian tayo pagkatapos nyo, ha? Tapos yung gusto mong damit, gusto mo pa ba? Bibilang kita ng jersey para hindi pa ulit-ulit. Kanina, suot mo na naman, jersey na naman eh. Pinagpalit ko lang to kanina. Doble ko po. Nakadoble pa yung paborito mo. Okay, salamat ninyo at naging totoo ka din sa mga tanong sa iyo, ha? Okay, alam ko naman matalino ka naman, kaya alam ko masasagot mo naman lahat ng tatanong sa iyo. Marami kayo na pag-usapan. Yung mga ibinigay mo sa amin, yun lang yung mga ilan sa tanong sa iyo. Okay. So, sige, salamat. Antayin lang natin yung kapatid mo, ha? Okay, guys. Tara. Ang sabi natin hindi ay ang pinakang malala. Oh, si Lea. Hindi natin ini-expect na si Lea yung ano, no? Kasi wala siya sa list natin ano eh. Wala, akala ko nga siyang pero siya palang nasa highest. Though i-repair na siya sa regional, si Sir Renz ang magpapa-schedule para magkaroon siya ng referral. Kasi doon, kaya daw siyang tutukan, kaya siyang mabigyan ng mga gamot. Tapos, kasi hindi daw normal. Kung sa iba daw, naisip na baka daw, syempre, yung ba namang sabihin sa'yo, may kalaro daw siya, may batang nakikita na ang story niya doon ay kalaro niya yung batang lalaki na mahaba ang buhok, tapos maitim. Tapos lagi daw napunta sa kanila, mostly paggabi. Ngayon, sabi nga, sa iba, sa kaugalian daw ng Pilipino, may isip ka doon. Pero yun daw, scientific, talagang going to na siya, schizophrenia, yung sakit na para daw ma-medicate, mabigyan ng gamot or something, dadali na ng regional. Pag hindi daw ngayong year, ay baka next year na para daw maagapan. Kasi sa kanilang ang tatlo, siya talaga yung pinaka malala. Kaya pala tinatanong ko sa ninyo kanina kung pababalikin pa ba siya sa level daw siyang hindi na eh. No. Si Ninyo naman, pinakamataas sa sexual. Siya. Yes, sexual. Activated siya sa manipulative. Nagmamanipulate ng kausap. Ginawa niya na yun sa akin dati, pati kay Sir Renz. Magaling, mataas ang niya ng pagsisinungaling. At alam niya kung saan siya papasok ng pagpapaawa. Yun, kaya na niyan. Babalik pa din yan. Si Ninya naman, ongoing na si Ninya. Na siya, kumbaga for recovery na. Oo, nagre-recover na si Ninya. Ang kailangan lang daw ni Ninyo is yung talagang guidance. Kaso hindi yun maibigay ni Ninya. Yun nga sasabi ko. Tama pala tayo, no? Na yung guidance kasi hindi niya kayang ibigay. Hindi talaga kasi ganun nga, may mga reason pa sila, pati yung relationship nila. Si Ninyo daw ay kaya naman daw si Ninyo ng counseling. Tuloy-tuloy na counseling. Dito? Tsaka si Ninya dito. Okay. Si Lea lang ang yung kinakailangan i-repair dun sa sa Garcia, sa regional. Kasi may doktor daw, libre naman daw yun sa doktor. Tapos kung yun, sila na daw nakakaalam. Sabi kasi nung iba, daw yun, yung edad daw na ganyan, may hallucination pa Yes. mga ganun. Pero,
Totoo. Psychiatrist na nagsabi. Totoo. Yung age na yan, nagkakaroon talaga ng, pwedeng magkaroon ng schizophrenia. Which is, yun na nga siya, papunta na siya dun. Grabe. Kaya akala mo normal lang. Kaya sabi niya, yun, nung kinuwento niya kasi, may kaibigan siya, lagi niyang napunta sa kanya. Tapos, lagi niya daw kalaro. Pag naglalaro ng mga laruan na binigay mo. Pumupunta daw doon, mostly pag gabi. Tapos nakapunta na daw siya doon. Sobrang layo. Sabi, ano, i-describe mo nga, anong itsura ng parents noon? Sabi, pareho silang maitim. Sabi, ganun. Tapos sabi niya, ang layo nga ng bahay nila, nakapunta na ako. Which is consistent yung sagot niya. Walang nababago. Oo. Kaya Ibig sabi sabihin niya, totoo. meron siyang, doon daw pumapasok talaga yung, level 2 na kasi siya, may naririnig at may nakikita. So, hindi daw normal yun. Hindi talaga normal. Kawawa, ano? Yun nga sabi ni Sir. Alam mo, Kawawa. Ate Lindy, sa totoo lang, pinag-usapan namin ni Commander yun. Yung pinagamot nga namin na 12 years old, sabi ng psychiatrist, rare na magkaroon ang ganong edad. Eh, how much pa ka ito? 5 taon? Di ba? Sobrang rare ng ganitong magkaroon ng case ang bata na ganyan. Kasi hindi normal, usually, nagkakaroon lang ng mga si schizophrenia papunta doon, yung mga nakakaranas sa buhay ng ano, alam mo yun, parang kagaya na natin, na marami ng pinagdaan ng mabigat sa buhay. Pero yung 5 years old guys, ano yan, sobrang rare niyan. Paano hindi? Kasi, involved na yan, physical abuse, Oo nga, yun mental na, abuse. nakadanas kasi siya Halos ng- lahat na ng abuse, naranasan niya. Kaya pumasok na siya sa ganun. Parang, kung sabi nga ni Sir, sabi ko, ano ba yan, ang gulo-gulo na yan. Oo nga, kung sa ano daw, na blend na sa sobrang gulo. Kaya, sabi ni Sir, agapan na lang daw. Kasi, kawawa naman daw, bata pa daw. May Yun nga, progress pa din. Yun nga, si Ninya, medyo for Wala. healing na din si Ninya. Tuloy-tuloy lang. Si Ninyo lang talaga, doon lang siya talaga sa part na kaya na niyang mag-manipulate ng tao. Paano po kaya yun, Ate Lindy, kung sa part natin ninyo, hindi nga niya kayang itong panganay niya? Ongoing, ika-counsel niya. Ito na lang talaga makatulong sa kanya, itong counseling. tuloy-tuloy. Kasi nga, ito, habang inaayos pa din niya, si Sir mo nang bahala dito. Yung anak mo eh, isa rin sa nagiging cause ng sitwasyon niya ngayon, yung lagi nagagalitan. Kaya bawasan mo yung muna ngayon yung gano'n na ate niya, no? Kawawa yung anak mong babae. 5 years old pa lang yan. May gano'n na agad na sitwasyon. Kaya sana, boss mo muna. Naririnig, sabi nila Ate Isil yun, na hindi mo nga daw ginagaruti pero grabe mo din naman daw minsan sigawan to mga to. Galitan. Konting pagkakamali daw eh, galit na galit ka na. Kaya bawasan mo muna ngayon yun. No, Ate Ninya? Ano lang, dubli-dubli pagtitimpi. Bata yan ah. No, ang bata normal na makulit, normal na pasaway. Diba? Okay, sige. Kawawa anak mo. Kailangan dalhin sa regional. Baka next year yung schedule niya. Okay, palabas na kami ng police station. At kakain muna kami. Kasi kaming ng team, wala pang almusal. Kasi nga sobrang aga ng kinakailangan pumunta dito. Kaya medyo gutom na rin. Then sila hindi pa rin naman nagtatanghalian. Nagumagahan lang sila. Kaya kain muna tayo guys. Hanap tayo ng na pwedeng makakainan natin. Ay. Grabe yung nangyayari ngayon guys. Na ako sa mga nalaman ko. May mga inopis sa tilinding bawal nating sabihin dito sa camera. Bawal nating i-air. Basta masyado maselan. Kaya nakakapanghina lang. Isipin. Then kay Leia pala nakakapanghina na isipin na naapektuhan siya ng ganun. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've
sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you. Baba na. Every chord I strike cries your name. Won't you come back? Tara guys, andito na tayo ngayon. Update tayo. Dito na kami kala Ate Ninya. At grabe, ayun, nabusog naman ang lahat sigurado. Si Ate Lindy naman nandoon na, pumunta na doon sa munisipyo kasi pinatatawag din sila ni Mayor. Uy! Nabusog naman kayo. Nabusog kayo? Opo. Ikaw, nabusog ka? Opo. Ha? Ayos, kung nabusog kayo. Salamat po kayo, Matko. Wala yun. Basta magpakabait ka lang. Dito tayo kalahati niya guys. So guys, ayun. At gusto kong kamustahin si Ate Ninya. Ate Ninya, kinausap ko rin ba dun sa loob kanina? Opo, gabay ko po yun. Ano sinabi sa iyo dun sa loob kanina? Yan po ang kapulong. Nung ito kinakausap, sinamahan mo? Opo. Dahil naiyak? O nung nalaman mo sa psychiatrist na ganun yung sitwasyon ng anak mo, nung naramdaman mo? Hindi na ito pa. Kung totoo yun sa bata, may kalaro daw, lalaki, mahaba buhok na. Ano naramdaman mo nung nalaman mong may ganung sitwasyon yung anak mo? Takot pa rin. Alam mo, Ate Ninya, papaliwanag ko po sa iyo yung ganong sitwasyon. Ate Ninya, sa pagkakaalam ko po, yung kapag ka yung anak mo ay dumating doon sa punto na sinasabi ng psychiatrist na yung sakit na tinatawag po na ano ba yun? Schizophrenia. Yun, Ate Ninya, isang uri ng sakit sa pag-iisip. Yun po, Ate Ninya, yung klase ng sakit na nagkakaroon na ng hallucination. Yung hallucination na tinatawag, yung may mga nakikita yung anak mo na hindi natin nakikita. Ayun yung tawag din sa sakit na yon. Ang schizophrenia po, Ate Ninya, ay habang buhay na gamutan kung di ako nagkakamali. Kaya kung yung anak mo po ay aabot sa ganung punto, wala pa naman siya sa ngayong schizophrenia. Pero kung mapapabayaan siya at aabot siya sa ganoong sakit, habang buhay na po, Ate Ninya, magiging sakit ng anak mo yun. Seryosong sakit yun, Ate Ninya. Hindi na makapag-aral ng mabuti ang anak mo na yan. Makikita mo na siya hanggang sa lumaki, tumanda na nagsasalita, may kinakausap, may mga nakikita. Kaya dapat po, Ate Ninya, ay matulungan natin tong anak mo. Kinakailangan po ay gabay mo, Ate Ninya. Huwag mo siya masyadong kagalitan, kagaya na sabi ko sa'yo kanina. Kasi sabi nga po ay lahat na nagkasama-sama na sa anak mo, mental abuse, physical abuse, yung pag-iisip niya naapektuhan, yung katawan ng anak mo naapektuhan. Ate Ninya, may tatanong ako sa'yo. Nung kayo nila tatay, madalas kayo nagugutuman? Madalas kayo nagugutuman? Sobra ho. Sobra. Yun yung sinasabi din kasi ng psychiatrist na possible din isa sa cause kung ba't nagkaganto si Leia. Dahil sa gutom. Tinanong din naman ni Ate Lindy kanina kung ito ba ay marahil epekto dahil si Ate Ninya ay magkadugo at si tatay. Then naging supling itong bata. Sabi naman ng psychiatrist, wala namang epekto. Ang talagang kaya nagkaganyan itong bata, nagkakaroon ng hallucination dahil sa mga naranasan niya. Gutom, mental abuse, lahat. Kaya nagkaganyan si Leia. Isipin mo, Ate Ninya, hindi natin nakalain na siya yung pinakamalala sa inyo. Alam mo ba yun? Na siya yung may pinakamalalang sitwasyon? Alam mo? Noong pa ho yan, dati pa ho po. Dati pa, alam mo na. Kaya po yan napapalo po, tata. Kasi nagsasalita po nag-iisip. Ay, grabe. Pinapalo yan ni tatay? Kaya pala, yun yung physical abuse na dinanas ni Leia. Kung paluin yan, anong klaseng pamamalo? Tatawagan po si Nia. Pag po hindi lumais, hihiyawan po para makatay. Tapos papaluin. Tapos papakit na po sa bahay.
Pati po kami. Kawawa. Pasok na daw po kami lahat. Kawawa itong mga anak mo ate ninyo. Grabe. Akala ko si ninyo yung may pinakang ano. Anak ko nga po ako malaya na, hindi pa rin. Dahil Kasi po yung nag-vlog po kayong tungkol doon sa lalaki. Magpakita mo. lalaking Yung pong balita ninyo sa yung nagbabanta sa inyo. Yun ba yun? hirap kasi po magkala sa malayo. Wala tayong magawa ate ninyo. Yung tatay mo kasi marami siyang masyadong ginawang mali. Pati sa kapwa nyo dito, may mga nagawan siguro siya ng hindi maganda. Kaya tuloy ngayon, kayong mga anak yung gustong singilin, kayo yung gustong pagbayarin. Which is mali naman yun. Parang hindi rin po ako nawala. Alam ko po tapos lang. Yung mga ninyo kasi ano naman eh. Kumbaga hanggat ikaw ay nag-iingat, no? Hanggat ikaw ay nag-iingat, wala naman sa'yo mangyaring ano. At saka pag-pray na lang natin, ano? Yun namang nagbabanta na yun, eh, wala naman tayo pang kasiguraduhan dun. Kung yun ba ay totoo, o nantitrip lang. Wala tayong kasiguraduhan dun, kaya huwag mo nang isip-isipin yun. Basta mag-iingat na lang kayo. Kasi kahit naman kami, di kami sigurado eh. Mabuti sana kung totoong Facebook yung ginamit at nakita namin din yung muka. Eh kaso, peke na Facebook yung ginamit niya. Hindi niya muka. Baka hindi niya pa pangalan. Anong sinabi sa'yo tungkol kay ninyo? Ang kakamusta ko po doon sa kuya kung kamusta po sa ninyo. Ano sabi? Okay lang daw. Sabi ko. Okay. So, itong anak mong lalaki, paras lang din ng sinabi, tama nga kami ng hinala, na ang kinakailangan nga ng anak mo ay pag-ano ng magulang. Kumbaga pag didisiplina ng magulang, ikaw ang kailangan magdisiplina talaga sa anak mo. Tatanungin ko nga sana kanina kung kinakailangan pa ba talaga naming ialis dito sa ninyo dahil hindi mo nga siya kaya. Pero sinasabi nga si psychiatrist na ang magiging tulong na lang kay ninyo yung dire-diretsong pag ano sa kanya dun, pagdadala sa kanya dun. Ngayon natin niya, bigyan mo kami ng isang final na decision bago kami mag-alis ngayon. Ipapakuha natin sa ninyo o ano, ikaw nang bahala magdisiplina sa kanya. Ano po ate niya? Kung po may tutulong po kayo. Kung may tutulong kayo ninyo para mas gugustuhin mo umalis siya. Tulad po yan, bagong dating lamang laro na ako na napunta. Kasi nga pare-paras kami na sinasabi guys nila Ate Lindy na hindi talaga kaya natin niya si Ninyo. Hindi niya talaga kaya disiplinahin guys. Eh yun pa naman yung kailangan daw ng bata, sabi ng psychiatrist. Kailangang madisiplina eh hindi nga niya kaya. Sino magdidisiplina dun kayo sa bata? Kaya siguro mas maganda talaga patapusin lang natin itong Pasko. Tapos dalhin natin si Ninyo. Kami na muna ang unang pupunta doon para mag-consulta kung pwede ba namin ipasok si Ninyo. Then kapag konfirmado na pwede, dadalhin na namin si Ninyo kasama si Ate Ninyo. Patapusin lang natin itong Pasko at bagong taon siguro. Ano Ate Ninyo, gano'n na lang? Patapusin natin ang Pasko at bagong taon? Bago natin ipasok si Ninyo sa kumbento? Ha? Walang bawian yan ha? Baka pagdating na kukunin na, sabi mo wag na. Hindi naman po. Lagay nga po loob ko eh. Sigurado ka ha, walang bawian yan. Okay, sige. Kasi nakakahiya naman kung kukontak tayo dun sa gustong tumulong sa atin sa kumbento tapos biglang atras kapag kanilalakad na, di ba? Sige, ganun na lang guys. Wala talaga tayong magagawa. Hindi talaga kaya natin niya eh. Ikaw tatanungin ko, kaya mo ba? Oh, hindi talaga eh. Hindi niya talaga kaya guys. Hanggang nga po hindi kaya ako pa ho. Ha? Hanggang nga po dito hindi kaya ako pa ho. Ang ibig sabihin natin niya, yun daw mga kamag-anakan nga niya, hindi kaya si ninyo, yung mga matatanda. Siya pa kaya.
Wala tayong choice. Tapos ko po parang malungkot nga po dito sa amin. Bakit? Katulad po ngayon, umalis po ako. Wala sa Ate Isil dito guys eh. Nasa Laguna. So paano? Sino magluluto kung magdadala kami bukas ng panghanda nyo? Ang kuya po, may imik naman po sa tuong hapon. Nagkakausap naman kayo? So sige Ate Ninya, ganun na lang gagawin natin. Bukas, dadaan kami dito. May nag-iimbita yata sa inyo sa birthday na. Pupunta ba kayo? Pupunta ba kayo? May nag-i-invite yata sa inyo. Bahala na. Ha? Bahala na, mamakami. Bahala na. Okay, kung hindi man kayo pupunta, dadaan kami dito bukas para idaan ko dito yung mga panghanda, ha? Ikaw na bahala magbigay kay Kuya Aris, ha? Kaya naman ho, kailangan daw magkita. Ha? Naman ho, nakita na po ko. Baka wala namang problema. Baka iniimbita ka din naman. Basta ano na lang, kausap mo sa Ate Lindy, ha? Kung ikaw ba ay pupunta doon o hindi. Ano? Tini niya. Ha? Huwag mo kalimutan yung pag-inom ng gamot ng anak mo, ha? Umaga, tapos gabi mo siya painumin. No? Hindi ho kami pupunta na. Okay, kung kayong bahala. Decision mo naman yan. Okay, sabi natin niya kanina nga pala guys, update kay anak niya na bunso ay nag-okay daw yung paghinga. Mula nung nakainom kahapon ng gamot, sabi nga niya, ang daming ininom ng mga nakaraan, hindi daw nawala. Then kagabi yung binili natin, nawala-wala daw yung ubo ng anak niya. Tapos nakakahinga na ng maluwag. Kasi nga, yun yung pinapainom ko din doon sa anak namin kay Cairo. May ubo-ubo na lang pero at least nakakahinga siya kapag matutulog. Sige Ate Ninya, paano? Bukas na lang kayong babalik. Ha? Okay, sige po. Kung decision niyo po na hindi kayo sasama, di hindi na kami dadaan dito. Didiretso na kami doon. Ano? Okay, sige. So, yun guys. Kinakailangan nating bumalik sa susunod na taon para kay Leia pero hindi na doon sa dati. Doon na siya sa Batangas City. Kailangan niya sumailalim doon sa tinding gamutan. And then itong si Ninya naman, pinababalik siya pero dito pa rin sa dati. Hindi pa lang nasabi kung kailan, pero kailangan niya magdire-diretso. No? So yun na lang. Sa atin Ninya naman, good news, nasa process na siya daw ng healing. So sa atin Ninya, sa madaling salita ay na talaga, kumbaga napaprocess na siya kumbaga yung sa pagiging okay, sa pagiging maayos na. Wala na siyang masyadong kagaya ng dati na, alam mo yun, kapag kinausap mo, alalayo nung masyado ng sagot. Doon pa lang may something na. Pero ngayon, ibig sabihin nagiging okay na sa atin niya. Good news yun. Okay, sige atin niya ha. Punta mo na kami, magkita na lang tayo bukas. No? O ano pala nangyari muna doon sa box bago kami umalis? Yun po. Marami ako na bigay. Madami ka na bigyan. Ha? Meron naman din napunta sa inyo? Meron naman. Okay, sige, labas na rin kami. Wala ka na sabihin. Paalis na kami. Kaya Rans, wala ka sabihin? Yeah. Ano, wala na talaga? Sigurado? Ha? Bukas na lang ulit. Okay, sige, bukas na lang ulit. So, medyo malungkot sa atin niya. Siyempre, sino ba naman sasaya kung yung anak mong babae, nalaman mo na may mga ganong sitwasyon. Nakakaawa talaga, nakakaawa guys yung batang babae. Akala namin, pinagtatalunan pa namin ni Commander, sabi ko, baka yan ay sa age ng 5 years old, ay sabi nga ni Commander, natural sa bata na mayroong mga imaginary friends, mga ganyan. Pero, iba yung sitwasyon ni Leia. Kahit na siya ay 5 years old, iba yung sitwasyon niya. Talagang may mental problem talaga. Like yung may naririnig, and then may nakikita siya, and then hindi lang yan sa isang araw, minsan lang mangyari, malimit. Tapos sinabi daw niya na nakarating na daw siya dun sa lugar ng kalaro niya. Leia, halika Leia. Subukan natin tanongin yung bata kung magiging responsive siya natin tanong. Halika dito, upo ka dito Leia. Leia, anong itsura ulit ng kalaro mo? Anong itsura niya? Mama. Paano? Mahaba ang buhok? Anong kulay ng balat niya? Itim. Itim. Ilan sila na nakakalaro mo? Ilan? 3. 3.
Sino yung dalawa doon? Bata din ba yun? Hindi. Hindi. Ano yun? Ano yung dalawa? Sino yung dalawa? Yung isa bata. Yung dalawa, sino yun? Nanay at tatay ba? Nung bata, hindi. 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 Pero hindi siya bata. Sinabi ba nila yung mga pangalan nila? Anong pangalan? Anong pangalan ng isa? Ha? Natatanda mo ba yung sinabi sa yung pangalan? Hindi na. Hindi na. Pero sinabi sa'yo. Ngayon, wala naman siya dito. Wala naman. Madalas daw kasi lalo kapag kagabi, gabi itong bata. Kaya nga nagtatanong yung psychiatrist kanina, baka daw gusto nila namin na madala din sa albularyo. Kasi hindi naman sa pero baka lang daw ganun yung iniisip namin. Binibigyan niya lang kami ng option na baka gustong dalhin sa albularyo, ganyan. Wala naman daw problema. Pero yung ayaw ni Ate Lindy dahil syempre hindi naman sa respeto din dun sa mga naniniwala, pero sila ay hindi gaano naniniwala din. Syempre, mas pinaniniwala nila si God, syempre. Okay, so yun. Leia, sabihin mo sa kalaro mo, umuwi na sa kanila, ha? Sabihin mo, ha? Kapag dumarating siya dito, sabihin mo, umuwi ka na sa inyo, ha? Sabihin mo, ayaw ko na makapaglaro sa'yo, ha? Ay guys, tara, labas na rin tayo. Kapir tayo. Nabusog ka naman. Busog ka? Masarap ba? Okay, sige. Punta na kami Ate Ninya. Bukas na lang ho. Ha? Bye-bye. Mababay na si Leo. Hindi yung ganyan dati. Tara. Okay guys, palabas na tayo ng area nila Ate Ninya. Ninyo. Alis na muna kami. Yung bukas na lang natin isasabay ko na, ha? Ako na bibili, ha? Kasi wala tayong oras ngayon eh. Nagdiretso uwi na rin tayo. No? Opo. Salamat po. Okay, wala naman. Okay, palabas na kami sa lugar nila Ate Ninya. At ayun, base sa mga nakita ko, talagang din talaga eh. May problem din talaga sa pag-handle ni Ate Ninya sa mga anak niya. Nagkaroon din ng problem kay Ate Ninya kasi nga nakita ko sa mga itong mga nakaraang araw lang na yung mga time na gusto ng oras ng mga anak niya, si Ate Ninya kumbaga imbis na bigyan niya ng oras dahil nangihingi yung anak, nagagalit sa Ate Ninya. Yun nga, sinasabi nga namin dahil sinasabi niya na galing sa papa niya yung mga yun, hindi siya ilabas, sabi nga namin hindi naman yun yung papa niya hindi naman yung mga bata, walang kasalanan yung mga bata doon, labas yung mga bata doon. So, hindi kasalanan ng bata, hindi naman nila ni-request na sila yung gawin, di ba? Wala namang ganun, kaya labas yung mga bata doon. Kaya paulit-ulit natin kailangan ipaunawa kay Ate Ninya na itrato niya ng maganda yung mga. Sa bagay na isip ko din nga pala na na kung kung talagang hindi kaya ni Ate Ninya si Ninyo na magko-cause kay Ate Ninya ng pagka-stress, pagka-depress, baka imbis gumagaling na sa Ate Ninya, babalik na naman sa dati. Kaya talagang mas mabuti talaga. Kaya din nagre-request sa atin yung nanay sa Ate Ninya na mailayo muna kasi syempre gusto niya rin na gumaling kung kailan nagiging okay na siya, di ba? Kaya maganda ding idea talaga na mailayo yung bata. Sikapin natin na pagkatapos ng New Year ay malakad natin ito. Kasi syempre busy na yung mga tao ngayon. Kaya ganoon na lang, patapusin na lang muna natin itong Pasko't Bagong Taon bago natin aksyonan yun. Kasi kung ang usapan lang naman sa psychiatrist guys, pwede para naman natin siyang samahan, sunduin natin. If ever man natanggapin ng kumbento, di susunduin natin sa kumbento din, sasamahan natin. Wala namang problema yun. Ganoon na lang gagawin natin. Okay, maraming salamat sa lahat ng sumama sa naging mission namin na naman ngayong araw. Ngayon pala ay 22 na at ilang days na lang para sa mga nag-celebrate ng Pasko ay advance Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo lahat. Thank you sa suporta. God bless po. Ingat kayong lahat. Be near you. I hear angels from above.